FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Ayan, happy Friday everyone. Friday vibes. How are you? Kamusta naman? Ako, getting ready na ba sa mga gawain? Nako, getting ready na ba sa pag-alis? Nako, syempre, 'di ba, weekend na naman ka-vibes eh. Kaya marami na naman sa atin, marami na naman ang naiisip kung saan pupunta. Ayan, pero long weekend, although syempre, exercise your right to vote dahil sa Lunes nga po, it's a holiday. Kaya nako nailista mo na ba kung sino yung mga iboboto mo ka-vibes? Pero syempre, I'm sure marami pa rin sa inyo diyan ang nanananghalian, kaya happy lunchtime pa rin. Yung iba diyan nga late pa eh. I'm sure ngayon pala magsasaing. Oo, naku naman. Ayan, toka mo ba yan? Alam mo yung magkakapatid, madalas may kanya-kanyang toka sa gawaing bahay eh. Minsan permanente, minsan rotation, 'di ba? Ikaw ano ba na toka sa'yo, ka-vibes, ng iyong inay? Ayan na, either sa paghuhugas ng pinggan, pagwawalis, pagsasaing, paglilinis ng banyo, mag-alaga sa bunsong kapatid, mag-alaga ng aso, ng pusa, 'di ba? Yung mga ganyan. Naranasan mo na ba yan, ka-vibes? Ano ang obligasyon mo sa bahay? Okay naman ba ang chores na mga pinagagawa mo? For sure, may iba dyan na nagre-reklamo pa, lalo na kung pakiramdam nila, lugi kasi mahirap yung binigay na trabaho sa kanya. Di ba may mga ganyan? Ako na nga, nagugas na nga ako ng pinggan eh. Ito nga, yung kamay ko, yung mga ganun ba, di ba? Pero naisip mo ba na hindi naman sabay-sabay na pinapagawa sa'yo ang bawat obligasyon sa bahay? Di ba? Minsan nga, isa lang ang papagawa sa'yo sa bawat araw. Minsan nga wala pa. 'Di ba? Pero alam mo ba na lahat ng mga gawaing bahay ay kayang gawin ng isang tao lang? 'Di ba? Lahat ng yan, ka-vibes, kayang gawin ng isang ina. Oo, lahat ng ginagawa niya at madalang mo lang siyang makitang nagre-reklamo. 'Di ba? Minsan hindi pa nga dahil obligasyon niya tayo. Obligasyon niya ang gampanan ang pagiging isang ina. Ayan, isang obligasyon na walang katapusan. Ang tanong, 'di ba? Ang tanong, kung hindi man araw-araw, madalas mo ba siyang napapasalamatan sa sa kanyang pag-aalaga, 'di ba? Kung minsan nagrereklamo tayo, binibigay sa atin na gawaing bahay, isipin na lang natin yung obligasyon ni nanay na hindi naman siya nagrereklamo na walang katapusan. Pero 'di ba, sabi nga nila, yung obligasyon ba ng isang ina natatapos, ka-vibes? Nako ayan, syempre samahan niyo po ako later. Ang ating pong story na babasahin ngayon ay tungkol sa isang ina. Nako, syempre in preparation for Mother's Day, advance happy Mother's Day to all moms, nanay, mudrakels, ina, ano pa bang tawag, inang, lahat ng tawag natin sa ating mga nanay. Ayan syempre advance happy Mother's Day on May 11. Nako, kapit kayo, ka-vibes, dahil isang napakagandang story ang ating babasahin mamaya po sa ating letter. Kaya samahan niyo po ako. Syempre, ang guidance niyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G, dito sa Love Me, Kathy. Syempre, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Favorite. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Break it to me gently. Dahan-dahan. Wag naman biglaan. Ayan, oo. Wag naman yung agad-agad, 'di ba? Break it to me gently. Nako, ka-vibes. Kamusta ka naman dyan? Nako syempre, 1:60 na po ang ating oras. How are you na? Ayan, busog na ba? Nakapag-dessert na? Okay na, back to work na tayo, ka-vibes ha. At yun nga po, katulad ng sinabi ko, yesterday na, syempre, kung ikaw ay magbabakasyon, kung ikaw ay uuwi sa iyong probinsya para bumoto this Monday, make sure mo muna itapos muna ang mga trabaho at walang tambak na trabaho. Kasi syempre, di ba, ito yung mahirap yung pagbalik mo ng after the long weekend, naku po, sakta ka ng dami ng trabaho, di ba? Yung ganyan, tambak. So ikaw, imbiyer na ang iyong itsura, di ba? So tapusin mo na lang ang lahat bago ka umalis. Ayan, bago ka magbakasyon o kung saan ka man pupunta ngayon, ka-vibes. Abangan niyo po ang ating story for today. Talaga bang natatapos ang obligasyon ng isang ina? Nako kapag ba nagawa niya na ang lahat, tapos na ako. Okay na. Hanggang saan ba ang obligasyon niya? Ayan, ako bilang isang ina, parang hindi, walang katapusan, 'di ba? Pero ayan, abangan niyo po ang ating story for today, coming from Dory. Ano nga ba ang story na isinare sa atin ng
ng isang ina na si Dory, isang OFW. Kamusta po ang mga ka-vibes po nating OFW? Ayan, hello po, pakinggan nyo po. Alam mo, bilang isang OFW, napakahirap ng sitwasyon ng isang ina na OFW. Well, ano nga ba itong mga pinagsasabi ko? Abangan nyo na lang ang story ni Dory na babasahin ko na po after this beautiful song from Odette Quesada. Diba? Ang ating ina, ang siyang ating tahanan. Kaya nga sila tinawag na ilaw ng tahanan. Iba yung feeling, no? Kapag yung katabi natin, yung nanay natin. Iba yung pakiramdam kapag kasama natin ang ating ina. Dahil sinasabi natin, Mom, you're my home. Well, abangan niyo po ang story ni Dory. Dito lamang po yan sa your favorite music radio, 92.3. This love letter is from Dory. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga listeners dito sa Love Me Kathy G. Ako po si Dory, single parent at tubong Lukban, Quezon. Single parent at isang simpleng ina sa loob ng 12 taon ay nanilbihan bilang isang hamak na kasambahay dito sa Hong Kong. Kathy, hindi ako sanay magsulat ng liham. Pero pinilit kong buuin ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Dahil gusto ko ring maging inspirasyon sa iba kahit na minsan ang mga kwento naming OFW na kahit pa ulit-ulit nang naririnig ay kailangan pa rin paulit-ulitin na maramdaman. Kathy, nag-OFW ako hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Naalala ko pa at sobrang sariwa pa rin sa aking isipan, gabing-gabi noon, madilim ang langit, walang buwan, walang bituin. Parang alam ng langit ang bigat ng loob ko, Kathy. Nakatitig ako sa mga anak ko habang natutulog sila. Isang 8 taong gulang, isang 6 at isang 3 taon pa lang. Kathy, binulong ko sa kanila, patawad. Kasi hindi ko sila magagabayan sa kanilang paglaki. Kathy, hindi ko maririnig ang unang tula, hindi ko masasaksiyan ng unang honor roll. Ang kaya ko lang, Kathy, ay padala mga gamit nila sa eskwela at ang kaunting ipon para sa baon. Dumating na ang araw ng aking paglisan, Kathy. Sa airport, pinilit kong huwag umiyak. Pero pagtalikod ko, dumiretso ako sa CR at hindi ko napigilan ang humagulgol. Alam kong ito ay iyak ng isang inang walang magawa kundi iwan ng mga anak para sa kanilang kinabukasan. Unang taon ko nga sa Hong Kong, Kathy, halos gabi-gabi akong umiiyak. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pangungulila. Tumatak sa akin yung unang Pasko, nagluto ako ng spaghetti at bumili rin ako ng maliit na cake. Pero habang kinakain ko yun mag-isa, tahimik lang akong umiiyak sa loob ng kwarto. Habang sa Pilipinas, alam kong kumpleto silang magkakapatid, naranasan ko ring malait, Kathy. Minsan tinawag akong tamad kahit pagod na ako. Pinapagalitan dahil hindi raw pantay ang hiwa ng mansanas. Pero tiniis ko. Kasi sa likod ng bawat kirot ay may iniipong pangarap. May tuition, may pambili ng uniforme, may pambayad sa kuryente. Kathy, ilang beses kong tinanong ang sarili ko hanggang kailan pa. Pero sa tuwing magpapaalam akong uuwi, magpapaalala ang mga bayarin. Parang isang kulungang hindi ko matakasan. Isang araw, Kathy, sinurpresa ako ng anak kong panganay sa video call. Hawak niya ang medalya niya. Ma, para sa'yo to. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Doon ako tuluyang naiyak, Kathy. Kasi sa wakas may saysay pala ang bawat araw ng pananahimik. Bawat gabing walang tulog at bawat Paskong mag-isa. Pero Kathy, may gustong-gusto akong sabihin sa mga anak na mga OFWs na nakikinig ngayon.
Hindi lang kami mga numero sa remittance. Hindi lang kami boses sa tawag. May puso rin kami, napapagod at nasasaktan. Gusto rin naming maramdaman na hindi nasasayang ang sakripisyo. Ngayon, Kathy, malapit na akong magbalik bayan o magdesisyon kung uuwi na ba ako for good. Ang mga anak ko kasi malalaki na. May trabaho na ang dalawa at ang bunso ko malapit nang gumraduate. Pero may isang tanong na bumabagabag sa akin, Kathy. Paano na ako? Sa sobrang tagal kong nagtatrabaho para sa kanila, nakalimutan kong mangarap para sa sarili ko. Ngayon, pinipilit kong hanapin ulit si Dory. Hindi bilang OFW, hindi bilang kasambahay, kundi bilang isang taong may karapatang maging masaya. Kathy, hanggang dito na lamang ang aking liham at maraming salamat sa pagbasa nito. God bless you all. And more power to your station. Para sa mga ina, para sa atin to. Dory. A very beautiful song for mother. Siyempre, I dedicate also that song for my mommy. I love you. Happy Mother's Day to my mommy. Ayan ako, siyempre, 'di ba? Alam niyo yung parang ang bigat, 'di ba? While reading the letter nitong si Dory na isang OFW, na yung kwento niya na isang ina na parang ang hirap kasi 'di ba kung minsan nakikita natin pag tayo nasa airport, makikita natin yung mga OFWs na o kaya mga napapanood natin na pinipigil nila yung sakit, yung iyak, yung luha na pwedeng tumulo sa harapan ng kanilang mga anak kahit na ayaw nila, kailangan nilang umalis. Siyempre para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Lalo na itong si Dory. We salute you, Dory, being an OFW. Tapos being a single parent, hindi madali. 3 yung anak mo na kailangan mong tiisin para lang sa ikabubuti nila pumunta sa ibang bansa. Nagpakahirap sa ibang bansa, nalait, tiniis sa mga sakit at pangungulila para sa kanyang mga anak. But then, syempre, di ba? Ngayon, naging maganda naman yung bunga ng kanyang pagtitiis. And this time, she's asking, natatapos ba ang obligasyon ng isang ina, Kathy? Nakalimutan ko na ako pala ay isang babae rin. Ayan na. Gusto kong pilit kong hanapin ang sarili kong si Dory. Again, yun nga yung hindi bilang OFW, hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang taong may karapatang sumaya. Ayan, ngayon nakapagtapos na ang kanyang 2 anak at ang isa naman ay graduating na. Congratulations to you ha, Dory. Talagang isa kang ulirang ina, 'di ba? Ayan, ako. Ka-vibes, kung meron kayong mga reaksyon at payo for Dory, 0916-563-1777. Posted din po sa aming FB page 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Ayan na. Again, we salute all the parents, all the moms out there, ang mga nanay po natin, particularly ang mga OFWs, ayan, na nandyan at nagpapakahirap po sa ibang bansa. Mabigyan lang na magandang bukas ang kanilang mga anak. Kaya nga tayong mga anak, 'di ba? Lagi nating pasalamatan yung ating mga ina dahil kung wala sila, wala din tayo, 'di ba? At eto, para sa ating mga nanay. Thanks to you. Ka-vibes. Again, paiwan po natin si Dory. Dito lang po yan sa your favorite music radio, 92.3. Ka-vibes. Love always finds a way. Ka-vibes. Love me, Kathy G po ang inyo pong pinakikinggan. Ngayon pong araw po ng Biyernes, May 9, 2025. Of course, Kathy G po ang inyo pa rin kasama. 'Di ba? Talaga naman ang love always finds a way. 'Di ba? Kapag mahal mo, lahat gagawin mo. Hanap at hanap ka ng paraan. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Nanay or Mami Dory, na gumawa ng paraan dahil mahal niya yung kanyang mga anak. Bilang isang single mother, humanap ng paraan paano bubuhayin ang kanyang 3 anak. Kahit masakit, kahit mahirap, eto na, tiniis niya ang buhay bilang isang OFW sa Hong Kong na kahit na, alam mo yon yung hirap na malayo, kumakain mag-isa, nalalait pa, tiniis niya ang lahat ng ito para sa kanyang mga anak. Pero nagbunga naman. Alam niyo po ba, ka-vibes, na
karamihan sa mga OFW na mga babae noong 2019 na itala na 55.40% ng mga OFW ay babae. At tumaas pa po ito noong 2020 sa 59.60% or 1.06 million. Ganun na po karami ang mga babae na umaalis ng bansa at nagiging isang OFW para, syempre, tugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, particularly ang kanyang mga anak. Ayan. And ito po ang ating letter sender na si Miss Dory, si Nanay Dory, si Mami Dory kung tawagin, 'di ba, na Kathy G, it's about time naman na bigyan ko ng pagpapahalaga ang aking sarili. Tapos na ba ang obligasyon ko sa aking mga anak? Natatapos nga ba ang obligasyon ng isang ina? Sabi ni Fire Jezreel, ika nga, ang ina ay ilaw ng tahanan, ilaw na siyang tanglaw upang ang ating paglalakbay may liwanag tungo sa kanya-kanya nating pangarap. Magandang tanghali ka-vibes and to you, Miss Kathy G. Advance Happy Mother's Day po sa inyo. Thank you so much, Fire. Well, lifetime dapat ang aruga ng ina at gabay. Hindi lingid sa ating isipan na may ina o magulang na handang talikuran ng responsibilidad ang ending anak ang nagsasakripisyo. Ang iba naman dahil sa kapusukan at batang isip, hindi alam ang gampanan ng pagiging ina, ang nakakalungkot lang sa realidad. May mga anak na natitiis sa mga magulang hanggat busog ng pagmamahal ang isang tahanan. Naniniwala ako na sapat na para lumaking hindi swail. Thank you, Ate Dory. Napaiyak mo ako na-exercise tuloy yung mata ko, 'di ba? Ihahag kita sa hangin. Bigla akong na-miss ang nanay ko tuloy. Shoutout po kami, JC Graphic Sublimation. Hello. Spaghetti ang title. Ayan. And sabi niya pa nga dito, may pahabol pa si Fire. Dory, damang-dama ko ang iyong wagas na pagmamahal at pagsasakripisyo. Orasan mo may mauubos na paghahanap buhay. O regalo kang maituturing sa iyong pamilya and why yakapin mo lang ang bawat pahirap dahil sa dulo nito'y may naghihintay na napakasayang tagpo ng inyong buhay. In short, Dory. Wow, thank you. Fire Jezreel, talaga naman to si Fire. Very effort talaga and well said, Fire. Si Yausap Gaylord Bengson says, Kathy G, nakakasad ha. How I miss my mom but I know she's in a better place now with our Creator, Lord God. Pabati na lang po kami dito sa JSL Fashion Couture, Imus Cavite at sila Jonathan Latona at si Ate Yoli Sarado and me. Ayan. Thank you, Yausap, sa laging pakikinig. And this one naman, sabi niya, sa tingin ko, hindi pa, kahit lumaki pa ang mga anak nila, hindi natatapos ang obligasyon nila bilang isang ina. This is to answer the question, natatapos ba ang obligasyon ng isang ina? Ayan ha. Thank you, Darwin Rosell says, hindi. And Vidalin Aquino, yan po talaga ang masakit na katotohanan na walang oportunidad na maganda para sa atin. Kaya need pang mag-ibang bansa. Ayan ha. Kaya sana dumating ang araw na talagang ang maupo, ayan, ay nararapat. Ayan. Thank you. Vidalin Aquino, syempre meron din siyang hula sa ating title for today. Nako ha, ka-vibes, na isip nyo na ba ang title of the story ngayong araw na ito? Ipadala nyo na po yan kasama ng inyong reaction sa ating letter for today sa 0916-563-1777. Ayan, para po kayo ay manalo ng 500 pesos. Ayan, make sure lang din po registered sa GCash ang inyo pong cellphone number para mas mabilis ang transaction. Siyempre, mauna kung sino po ang unang makahula ng tamang sagot. Ayan, siyempre siya po ang mananalo, ka-vibes. Ayan, natuloy lang po ang inyong pong pagbibigay ng reaksyon na tayo para sa ating letter sender na si Dory. Again, ang ating pong Facebook at ating social media, 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Ayan ha. At ka-vibes ha. Naku, eto po ang inyong papakaabangan din, isa pa on May 31. Ayan, ito po ay ang Fanalong Bonding this summer. Ito ang Ka-Vibes Fun Day happening this May 31 sa UP Sunken Garden po yan. May pa-Zumba Go, jogging and running with friends. Kaya go na po. May games, live bands at masayang kulitan din, di ba? Kaya Ka-Vibes at syempre hindi rin kompletong fun day kapag walang meet and greet. Kaya nako, this is your chance, Ka-Vibes, para ma-meet nyo po inyong mga favorite Ka-Vibes DJs at may exciting guest din po and surprises. Kaya bonggang pa-premyo ang nag-aantay po sa inyo. Ka-Vibes Fun Day, Fun, Fitness and Friends all day long. Again, kaya save the date na po yan, May 31, Ka-Vibes sa UP Sunken Garden. Kaya kita-kits po tayo doon. Ka-Vibes! Walang BBT, magpapatuloy po ang Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Favorite.
92. All by myself, yan ang naging kanta rin or nasabi nitong si Miss Dory sa kanyang sarili nang siya po ay pumunta sa ibang bansa para maging OFW para maitaguyod ng mabuti ang kanyang mga anak. Ayan. Dahil nga po siya ay isa ng single parent at kailangan maitaguyod ang kanyang anak, ang mga anak para sa kinabukasan ng mga ito, 'di ba? Yan po ang isinulat niya pero noon, mga maliliit pa, kahit masakit, mahirap, na nasa airport siya, iiwan ng kanyang mga anak, tiniis niya yung mga sakit na yon, tiniis niya yung mga paghihirap na yon para sa kanyang mga anak. Ngayon naman at napagtapos niya na ang dalawa at graduating na ang isa, 'di ba? Ito na yung ito na yung bunga ng paghihirap ni Miss Dory. Alam niyo yon? Alam niyo ba, bukod sa pangungulila, ka-vibes, maraming problema pa rin ang hinaharap ng mga OFWs natin, ha? At ilan ito ay ang contract substitution, nag-iiba ang kanilang pinirmang kontrata once na nasa employer na sila, hindi bayad o late na sweldo, pang-aabuso or exploitation, hindi makataong pamumuhay o living conditions, walang maayos na pagkain o tirahan o pahingahan and illegal termination. Diba? Yan yung ilan sa mga naririnig natin na mapapanood natin na mga nangyayari sa atin pong mga ka-vibes na OFWs. Kaya we salute all our OFWs. Ayan. Kamusta po kayo dyan? Ayan, mga OFWs po natin. Hello to Mr. Teresa Sabado. Ayan, kina Wakyan, Dennis Campita, Miss Babes. Yan ang ating mga ka-vibes pa po dyan. Hello po sa inyong lahat. And alam nyo, sabi ni Jaime Dumduman, naiintindihan ko na may hinahanap si Dory na parang mas masaya siya pero kung kailangan pa rin niya o kailangan pa rin siya ng mga anak niya, mas mabuting ibigay niya ang panahon niya sa mga anak niya dahil sa tagal niya sa ibang bansa ay hinahanap pa rin nila ang pagmamahal ng isang ina. Totoo naman yan. Thank you, Jaime Dumduman. Hello to Mark Dominic C. and also to Miss Altesa Sino Cruz. Hello po sa inyo dyan. And hello din kina MJ Fajardo, Jeffany and Suyayen Spiro. Ayan. Thank you so much sa inyo pong pakikinig. Sabi ni Erwin, hindi po natatapos ang obligasyon ng isang ina at ito ang trabahong walang day off. Totoo naman yan. Bilang isang ilaw ng tahanan, siya ang magbibigay ng liwanag sa landas na tatahakin ng kanyang mga anak. Kaya Happy Mother's Day po sa inyo. Mabuhay ang mga ina. Mabuhay ang mga ina natin. Ayan. Thank you, Erwin. Hello, Miss Mary Dulay. Good afternoon to you. And sa lahat pa rin po ng mga nakatutok, ayan, thank you so much, ka-vibes. Huwag pong bibitiw. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Favorite. Love Me. Luz, Miley Cyrus. Wow, ano pa ba ang mga gusto mong mawala? Ayan, more to lose. Ka-vibes, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Siyempre, final hour ng ating programang Love Me, Kathy G. Ayan, at siyempre, maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang payo, reaksyon para po sa ating letter sender na si Miss Dory na isang OFW, isang ina, isang single parent na isinare ang kanyang story kung paano siya naghirap, paano siya nangarap para sa kanyang mga anak. Natatapos nga ba ang obligasyon ng isang ina? Yan ang kanyang kwento na ngayon ay magbabalik bayan dahil ang kanya pong mga anak nung iniwan niya maliliit pa. Ngayon ay babalik siya, graduate na ang dalawa niyang anak at ang isa ay graduating na. Wow! Congratulations. Again, maraming salamat po sa mga nag-effort at nagbigay ng advice for Miss Dory. Alam nyo, iba-iba man ang description at pagkatao ng bawat ina, iisa pa rin ang kanilang tungkulin at hangarin. At ito ay ang mapabuti ang kanyang pamilya. And for you, Miss Dory, salute. I salute you, 'di ba? Dahil hindi mo ininda yung pagiging single parent at paghihirap ng pagiging malayo sa iyong mga anak. At bilang OFW ay naitaguyod mo sila ng maayos at napalaki ng may pagmamahal kahit malayo ka man sa kanila. And you know what? Ang obligasyon ng isang ina ay hindi natatapos kung hindi gumagaan lang sa paglipas ng panahon. Dahil ang obligasyon ng pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan. Thank you so much, Miss Dory, for sharing your story with us. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story,
Again, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Again, thank you for keeping me company and happy Mother's Day in advance sa lahat po ng mga nanay, sa aking mommy, happy Mother's Day. We love you. Ayan, at syempre, mahal natin ang ating ina, 'di ba? Walang katumbas na pagmamahal ang ating pwedeng ialay sa ating mga ina. Alam mo, iba talaga ang pagmamahal nila. 'Di ba? Ito nga yung sinasabi nating unconditional love na kayang ibigay sa atin ng ating mga ina. Alam mo yun, di ba? Alam mo yun, minsan nga may nakita akong picture ng isang ina na yung kanyang mga junakis, ang kanyang mga anak, nakapaligid sa kanya, di ba? Kahit na anong posisyon sa pagtulog, basta nakadikit sa ina. Aminin mo yan, ako rin naalala ko tuloy nung bata kami, yung mommy ko, ang gagawin namin, tig-isa kaming legs ng mommy ko pag nagtatutulog. Kailangan nasa gitna siya. Oo, tig-isa kami ng kapatid ko. Kung baga walang lamangan, hati, ganyan, di ba? Ganyan tayo eh. Alam mo yun. Again, Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga nanay. Ayan, ako. Ang ganda ng story for today. Pero syempre, kung kayo po ay medyo nasad sa story na ating binasa kanina, eto naman pasasayang ang inyong merienda. Correct. Dahil makakasama nyo na maya-maya lamang ang chinitang chika Dora Kim Churvat, ang tambalang Jai Kim. Oo nga, Syempre, sa diba? Banana Crew from 3 p.m. to 5:30 p.m. Ayan. Ano bang kanilang aabangan ngayon for Banana Crew? Dahil bukod naman sa mga good vibes music natin, may chikahan tayo at malalaman natin kung ano kaya yung sinasabi ng card sa ating asal. Ang sa amin lang. Nako, ka-vibes, kaya walang bibitiw ha. At syempre, tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Gensan. Ka-vibes, tuloy lang po ang magagandang tugtugan. At syempre, happy ang inyong merienda kasama ang Banana Crew. Susunod na. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes favorite. 92.3 FM.